Punta tayo sa arithmetic sequence and series. Concept muna, tandaan nyo lang. Arithmetic na tayo So may dalawang uri ng geometric, ng sequence. Isang arithmetic, isang geometric. Kapag arithmetic, may pina-plus lang. Kapag geometric, may tina-times. Anong 30? May sagot na kagad kayo. Ang bilis yan. Nagigets? Kapag arithmetic, may pina-plus, may difference, correct? Tama. Tapos kapag geometric, merong ratio. May difference, ito may ratio. Okay? Tapos, tandaan nyo lang, ang formula, pag arithmetic is a sub n is equal to a sub 1 plus difference times n minus 1. I-copyhin nyo na muna yung formula. Pag naman geometric, a sub n is equal to a sub 1 times r raised to n minus 1. Okay? Example daw. Wait lang, nagsosolve pa tayo. Find the 10th term of the arithmetic sequence. So minsan hindi sasabihin kung arithmetic siya or geometric. Pero pag sinabi naman di mas madali. Pero again, paano nyo malalaman kung arithmetic or geometric? Depende sa pattern. Kung may pina-plus or minus, di ba? Arithmetic yan. Pero pag may tina-times or may dinidivide, geometric yan. Okay? So, ito, sinabi naman na outright, it's arithmetic, di ba? So, 3, 7, 11. Anong nangyayari? Nagpa-plus ng 4. Find the 10th term. So, kung hindi nyo sa ulo yung formula, pwede kayong mag-plus 4 lang ng plus 4. Nakita yung pattern? Di ba? Plus 4, plus 4, plus 4. So, 15 plus 4, 19 plus 4, 23 plus 4, 27, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus 4, 31, plus 4, 35, plus 4, 39, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayun, 10th term, 39. Mano-mano yan. Paano pag tinanong, what is the 800th term? Patay na. Naubos na ang oras. Hindi ka natapos sa reading comprehension, hindi ka pa tapos dyan. So, yun yung reason kung bakit kailangan mo ng formula. A sub n equals a sub 1 plus difference times n minus 1. Okay? Yun yung dahilan kung bakit kailangan sa ulo nyo pa rin. Pero nagigets nyo kung ano yung concept, di ba? So, anong hinahanap? 10th term. Ipalabas lang natin yung yung 39. Okay? Using the formula. So, a sub 10, yun yung hinahanap. Kaya yun yung n natin, gagawin natin 10. Okay? Ano yung a sub 1? Ano yung first term? Ano yung first term? Letter 3 tuloy. Number 3. Plus, ano yung difference? Ano yung difference? Yun yung agwat lang nilang dalawa. Which is 4. Ano yung n natin? Di ba anong sinubstitute mo na n doon kanina 10? So, itong n na to, 10 din yan. Kasi nga, 10th term yung hinahanap. Okay? Minus 1. So, meron na akong 3 plus 4 times 10 minus 1 is 9. That's 3 plus 36. The answer is 39. So, letter B. Klaro? Easy. Diba? Sabi siya yung madali na lang Gets. Gets na. Next. The fourth term of an arithmetic sequence is 14. The ninth term is 29. Find the common difference. So, medyo level up lang ng problem ng arithmetic sequence. Again, sa uluhin nyo na at this point in time, ano yung formula natin? A sub n. Anong salamat UP na lang? Equals a sub 1 plus difference times n minus 1. Tandaan nyo lang yan. Screenshot daw. Screenshot nyo muna kasi matatagalan pa bago ko i-upload. Mamaya yung geometric, papakita natin. Ito yung geometric balik na tayo dito. So sabi, the fourth term is 14.
Okay, the fourth term is 14. Tapos the ninth term, so a sub 9. Nagigets nyo ba't a sub 4 tsaka a sub 9? A sub 9 is 29. Okay? So, ang hinahanap is yung D. What is D? Diba? So, ang gagawin lang natin dyan is, gagamitin natin tong formula na to. Tapos, magsi-systems of equation tayo. Okay? So, doon muna ako sa a sub 4. Pag in-apply ko to sa a sub 4, ano mangyari? 14 is equal to a sub 1. Diba, hindi natin alam yung a sub 1. So, a sub 1 lang siya. Plus difference, hindi rin natin alam yung difference, kaya D lang siya. Dalawang letters na kagad di alam. Tapos, N minus 1. Ano yung pinaka-N dyan? Ano sa tingin nyo N dyan? Ano yung N? 14 ba? O yan, may nagsasabi 14, may nagsasabi 4. Anong tama? Tignan nyo yung format ha. A sub N. Tama ba? Yung N yung 4. Ibig sabihin, fourth term. Fourth term. Pero ano yung fourth term? Yun yung 14. Eh, ang hinahanap dito yung N. So, ang ilalagay ko ay yung 4. So, 4 minus 1. Okay? Sundan ba? Gets? Tapos, yung isa naman. Ito naman. A sub 9. So, gamitin ulit natin to. Ano yung A sub 9? 29. Is equal to A sub 1. Hindi ulit natin alam, di ba? Difference, di ulit natin alam. N minus 1. Ano yung N natin dyan? 9 ba o 29? 9. So, 9 minus 1. Okay? May nagtanong, bakit daw 4? Bakit daw 4? Kasi, di ba, tingnan nyo itong formula. Pattern lang yan, no? Ayun, no, letter N. Di, yun lang din yung kukupihin nyo dun. Di ba? Ang representation kasi ng N, yan yung fourth term. Di ba? So, kung A sub 4 yan, edi dapat 4 din yung nandito. Iba yung value ng N sa mismong A sub N, ha? Okay? Okay. Now, next. I-simplify ko lang to. I-rewrite ko lang, ha? Meron akong 14 equals A sub 1 plus, ano ang 4 minus 1? So, that's 3D. Tapos, yung isa naman is 29 equals A sub 1 plus 8D. Okay, ngayon, sinong nandito nung day, hindi ko alam kung day 2 or day 3. Naalala? Systems of equation. Ano yung dalawang method sa systems of equations? Di ba? Letter E tsaka letter S. Ano yung dalawang types ng systems of equations? Elimination, substitution. Ano yung ginagawa natin nung nakaraan? Sabi ko sa inyo, mas kung elimination. Ginawa ko last time, nag-a-add ko sila. Diba? Tapos ginagawa nating isang positive tsaka isang negative. Pero anong madaling gawin dito? Ipa-plus ba or minus? Ang gagawin ko dito, elimination, pero plus or minus? Subtract na lang. Kasi, para makancel yung A sub 1. So, pwede kong gawin is minus. Pwedeng ito muna, minus ito. Nagigets nyo? Pwedeng yung nasa baba muna, minus yung nasa taas. Para lang positive na ha. So, 29 minus 14, that is 15. Tama? Equals A sub 1 minus A sub 1 is 0. Tapos 8D minus 3D, that's 5. So, both 5. The difference is 3. So, kung gusto nyong i-check, ang A sub 4 is 14. Pag nag-plus 3 ako dyan,
17 plus 3, 20 plus 3, 23 plus 3, 26 plus 3, 29. So, tama ba yan? A sub 4, A sub 5, A sub 6, A sub 7, A sub 8, A sub 9. So, tama tayo. Find the sum of the 25 terms of the sequence. Okay? So, pag sinabi kasing kapag pag sinabing series, ito na yung sum. Okay, pag sum sa arithmetic kailangan nyo magsaulo ng formula. First term plus last term times number of terms divide by 2. Okay, sauluin nyo lang yan. Sauluin nyo lang yung formula na yan. So, sum of the first 25 terms. So, yung sum is equal to, ano yung first term? Sn yan. Sn. Ano yung first term? 2. Ano yung last term? Yun lang. Hindi binigay yung last term. So, anong gagawin nyo dyan? Kailangan nyo munang mag-solve ng last term. Yan. So, medyo two-step na type of problem siya. So, magsa-side solve muna ako dito. Side solution lang. Ano yung 25th term? So, gagamitin natin yung a sub 1 plus difference times n minus 1. Tama ba? Nagets nyo ba? Kasi ang hinahanap, first term, last term, times the number of terms, divide by 2. Wala pa tayong last term Hindi natin alam. Kailangan muna natin isolve. So, dito natin isolve gamit yung kaninang ginagawa natin. Yan, yung iba sa inyo may sagot na. Ano yung first term? 2. Plus difference, ano yung difference nito? Sa tingin nyo, anong difference yan? Plus 3, di ba? So, meron akong 3 times n minus 1. So, ano yung n? 25 minus 1. So, meron akong 2 plus 3 times 24. So, 2 plus 3 times 24 is 72. Tama ba? 24 times 3. Tama ba? $74. Tama, 74. So, 74. So, 74 yung 25th term. Okay? So, ano yung, balik tayo dito sa formula na to. First term plus last term times number of terms. Ilang terms lahat? 25. So, meron akong 74 plus 2. That is 76. Times 25 divide by 2. Yan. Simplify nyo to. Anong sagot? Away na lang 76 divided by 2 is... Ilan yun? 38. Times 25. The answer is 950. 30. Okay? Mukha lang siya mahaba pero parang two-step na approach lang. Hinanap nyo muna yung final term and then gamitin yung formula. Kaya tandaan ang formula.